Yes, Lord. Hallelujah. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na pinakamataas at pinakamakapangyarihan maliban sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All-powerful name, Lord Jesus. Almighty God, Lord Jesus. The name above all name. Beautiful, wonderful, powerful. Yan yung pangalan ng aming Panginoong Jesus na pinakadakila, pinakamataas at pinakamakapangyarihan. Kaya Lord, sa gabi pong ito, lubos kami nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon, sa mga bagay, O God, na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pamilya namin, sa anumang bagay na may kinalaman sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. At ang gabing ito ay gabi ng pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan, gabi ng pagsamba, gabi, Panginoon, ng pag-aalay namin ng aming mga buhay sa iyo lamang, O God. Pagpalain mo po ang sandaling ito sa mga anak mo na nandito sa church, maging yung mga nasa kanilang tahanan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi man maganda yung panahon sa maghapon, pero ikaw, Panginoon, ay pinagmumulan pa rin ang lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Kaya Lord, i-bless mo po ang oras na ito. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo palagi yung aming kamalayan para sa iyong mga salita. At walang mataas, madakila at mapapurihan sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang. Ang salita mo, Panginoon, ay maging tugon sa aming mga buhay, sa aming mga kalagayan, sa anumang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Hayaan mo, O God, ang pinakamakapangyarihan mong salita ay magbukas ng aming kamalayan, magbukas ng aming puso, at masumpungan namin yung aming mga sarili na patuloy na nagmamahal, sumusunod, nagtitiwala, at patuloy, Panginoon, na nagiging prinsipyo yung mga salita mo sa aming mga buhay. Palain mo po ang oras na ito, purihin ka po, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, maging sa mga kasama naming anak mo na nasa kanilang tahanan. Purihin ka po, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin, dito man sa church or yung mga nasa kanilang tahanan. Di man tayo inaraw ngayong maghapong ito, pero mabuti pa rin po ang Diyos. Amen po ba? Palaging mabuti yung Panginoon. Sige po, malaya tayong makaupo. At sa gabing ito, patuloy tayong mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Sa aklat ng Awit, Kapitulo 1, talatang 119 verse 11 ng Awit. Sabi po dyan, ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. At isa pang verse sa Awit 1 and 2 and 3. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Amen. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Alam niyo po ba, tayo ay isang Kristiyanong bansa at naniniwala ako mga bahay ng bawat Pilipino may Bible. Tama ba? Pero alam niyo po ba na ang demonyo ay hindi takot sa Bible na nasa mesa? Na nasa mesa lang. Kahit nakabukas pa yan, o kahit nasa altar ang Bible, o kahit na marami ka pang version ng Bible, at lagi yan na nasa mesa mo or nasa altar, hindi takot ang demonyo sa mga Bible, sa physical Bible. Alam niyo po ba kung saan natatakot ang demonyo? Pag ang salita ng Diyos ay nailagay, naitanim sa puso ng isang mananampalataya, at ito yung nagiging standard or nagiging pamantayan ng buhay niya, or ito yung nagiging prinsipyo niya, or ito yung nagiging
impluensya ng buhay niya. Kaya nga sabi sa awit 1, 2, and 3, ano sabi doon? Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan na yan, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya'y katulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan, at anumang kanyang gawin, tiyak na magtatagumpay. Diba? Sa verse 119:11, yung salita mo inilagay ko sa puso ko, yung salita mo iningatan ko sa puso ko, upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ito yung tagubili ng Panginoon kay Josue. Ilang linggo na or ilang Wednesday na tinatalakay natin kay Pastor yung salita ng Diyos. Kung gaano to ka-powerful, kung gaano to ka-effective, kung gaano to mabisa na pwedeng magpabago ng buhay ng isang tao. Sabi ng Panginoon kay Josue, Josue 1:8, yung salita ng kautusan, huwag mong kalilimutan. Araw at gabi, bulay-bulayin mo. Araw at gabi, basahin mo. Upang masunod mo yung lahat ng nakasulat dyan, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Di ba kaparehas ng awit 1, 2, and 3? Sabi doon, para kang itinanim sa tabi ng batis. Ano man yung gagawin mo, tsak na, giginhawa ka at magtatagumpay. Merong resulta. Merong bunga. Na kapag ang salita ng Diyos ay pinasok daw po natin sa puso natin, sabi ng 119:11, upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos ang magiging bantay ng puso natin. Amen po ba? Kaya alam nyo ba, isa sa pinakaunang panunukso, temptation ng demonyo, hindi naman tinukso ang tao sa patungkol sa worship or patungkol sa prayer. Sa anong paraan tinukso ng demonyo yung tao? Genesis chapter 3, verse 1, di ba? Sabi ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos? Ito ba yung sabi ng Panginoon? Patungkol sa salita ng Diyos. Alam ng kaaway, alam ng demonyo, na kung ang tao ay hindi malalim sa salita ng Diyos, makinig po kayo, kaya niyang impluwensyahan ang mga desisyon ng tao. Pag hindi ka rooted, pag hindi naaapektuhan yung buhay mo ng salita ng Diyos, pag hindi nakaangkla yung puso mo, yung buhay mo sa salita ng Diyos, maraming mga desisyon po na gagawin natin, hindi pala impluwensyado ng Diyos. Impluwensyado pala ng demonyo. Or impluwensyado pala ng sarili lang nating kaalaman, sarili lang nating karunungan, sarili lang nating nararamdaman. Pakiramdam ko kasi. Parang ito kasi yung gusto ko. Ito kasi yung nakikita ko. Ito kasi yung nararamdaman ko. Kaya sa gabi pong ito, nais kong bigyan natin ng halaga kung paanong pinahalagahan ng Diyos, ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga salita. Sapagkat, sabi sa Josue, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ano ba yung tagumpay? Ano ba yung definition ng success sa tao or sa mundo? Diba? Pag sinabing success, parang ang tingin ng tao dapat maganda ang buhay mo. Parang ang tingin ng tao dapat marami kang pera. Dapat maganda ang takbo ng negosyo mo, maganda yung takbo ng karir mo. Dapat ay sikat ka. Dapat hinahangaan ka. Alam niyo po ba kung iyon yung batayan or definition ng success? Parang hindi nagtagumpay yung Panginoong Jesus. Parang hindi mo makikita na naging successful yung Panginoon sa buhay niya dito sa mundo. Alam niyo po, kahapon habang sinishare ko to sa cell group namin, ang definition pala talaga ng success na sinasabi ng Panginoon kay Josue, para masabing successful ka,
dapat ang ginagawa mo, sabi doon, upang matupad mo yung lahat ng nakasulat doon. Para masabing successful yung buhay mo, ang definition ng Diyos ng success ay ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. At iyon yung ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesus, nung nandito siya sa lupa, sabi doon, hindi niya ginamit yung kanyang free will, kundi yung will ng Father lang. Yung will lang ng kanyang Ama, yung kanyang pinamuhay. Kaya nga sabi niya, Ama, kung kalooban mo, pwede bang ialis mo na lang sa akin yung sarong ito? Kasi yun yung gusto niya. Pero sabi niya, not my will, but yours be done. Kung sa sarili ko lang, parang ayoko nang harapin yung destiny na to. Na ako ay mamamatay, ako ay ipapako sa krus. Pero hindi ito yung kalooban, hindi ito yung masunod, yung nais ko, yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Kaya ang tunay na success, ang definition ng success sa Panginoong Jesus, ay yung 100% na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi yung anumang mga bagay. Kasi, inoffer na yun ng demonyo eh. Diba? Matthew chapter 4. Inoffer na yan. Kung ikaw yung anak ng Diyos, diba? Sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng bagay na nakikita mo. Kung ikaw yung anak ng Diyos, nagugutom ka, gawin mong tinapay yung batong ito. Pero dahil alam ng Panginoong Jesus na hindi siya nabubuhay para pakinggan yung salita, ang utos ng demonyo, kundi ang sundin ay ang utos ng Panginoon. Kaya, gusto mong matakot sa iyo ang kaaway, kahit na madami kang version ng Bible sa bahay mo, kung wala naman sa puso mo, kung wala naman sa bibig mo. Sa ibang version po, yung Joshua 1:8, sabi doon, huwag mahiwalay sa iyong bibig. King James Version, huwag mahiwalay sa iyong bibig, yung kautusan ko. Bulay-bulayin mo yan araw at gabi. Ibig sabihin, talagang binabanggit dapat yung Word of God. Talagang sinasabi, talagang ito yung ginagawa natin sa salita ng Diyos. Okay. Pag-usapan po natin yung ilang mga bagay. Meron tayong mga talata dito na pag-uusapan natin. Sabi ko nga po sa inyo, alam ng demonyo na kapag hindi tayo ganun rooted sa salita ng Diyos, mai-impluwensyahan ka niya. Kagaya ng ginawa niya sa garden ng Eden, di po ba? Anong sabi niya kay Eva? Totoo ba? Sinabi ba ng Diyos, huwag kayong kakain ng mga bunga ng puno? Sabi ni Eva, hindi, makakain naman namin lahat yan, pwedeng kainin. Pero lang dun sa isang puno, sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabutit masama. Hindi totoo yan. Di ba? Hindi totoo yan. Ang totoo, pagka kinain nyo ngayon, magiging parang Diyos kayo. Di ba? Ang demonyo po, ang kaaway, ay gustong impluwensyahan yung ating mga choices o yung ating mga desisyon. Diba? Alam naman ni Eva na pinagbabawal yun ng Panginoon. At maaring nakakondisyon siya na hindi naman talaga labagin yung utos ng Diyos. Pero dahil na-impluwensyahan, diba? Na-impluwensyahan ng kaaway, na-impluwensyahan ni Satanas, sabi doon, kumuha siya, maganda sa paningin, parang masarap kainin. Yung lahat ng mga bagay na kahinaan ng tao ay nandoon, maganda sa paningin. Diba? Parang masarap. At magkakaroon ka pa ng katalinuhan na parang Diyos. Yung pride of life, yung lust of the eye, lust of the flesh, ay nandoon, nagkaroon ng desire para labagin yung utos ng Panginoon. Pero alam niyo po, kaya nga nais kong makita natin sa gabing ito, bakit kailangan mong maging rooted? Bakit yung sinasabi ng Panginoon sa awit 1:2, kundi yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ang kasiyahan daw po ng mga mananampalataya, ang kasiyahan daw dapat ng isang disciple, alagad ng Panginoon, yung kautusan ng Panginoon. Hindi yung mga bagay na nakakamit or ibinibigay ng sanlibutan. Lahat ng ibinibigay ng sanlibutan, tandaan nyo po yan, nag-i-expire. Amen.
Lahat yan nag-expired. Kahit na gaano kabago, yung anumang bagay na meron tayo ngayon, 5 taon, 10 taon, expired na yan. Diba? Minsan nga, 5 taon na lang yung pinakamatagal. Kahit na gaano kaganda yung TV mo, pinakamalaking television, Android pa, smart, after 5 years, nakita nyo po, nagkakaroon na ng problema. Kahit na gaano kaganda yung sasakyan natin, 2026, pagka 2020-50 na, di lumang-luma na yun. Lahat ng mga bagay na narito sa sanlibutan nag-expired. Pero ang sabi ng kanyang mga salita, langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos mananatili. Ang salita ng Diyos palaging totoo. Ang salita ng Diyos palaging mapanghahawakan. Ang salita ng Diyos palaging maaasahan. Amen. Matthew chapter 4, verse 4, sabi po dyan, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Diba? Hindi lang sa physical na pagkain nabubuhay ang tao. Diba? Pinag-aralan natin last Sunday, ano ba yung mas mahalaga kaysa sa pagkain? Maraming mas mahalaga kaysa sa pagkain. Kaya lang ang tao ay nakafocus sa paghabol lang sa pagkain. Sa paghabol lang sa kabuhayan. Sa paghabol lang sa mga bagay na akala ay makakatugon sa pangangailangan ng katawan. Wala pong masama, tugunan natin yung ating mga pangailangan. Kailangan naman talaga natin ng physical food. Pero sabi ng Panginoong Hesus mismo, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Amen. Tandaan niyo po, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Ngayon, nagkakaroon ng mga pag-aaral. Ewan ko kung narinig niyo si Cesar Montano. Ang goal niya ay 1 beses lang siya kakain sa loob ng 1 araw. Kasi yun daw yung mas healthy. At totoo naman po. Diba? Totoo naman. Ayon sa mga pag-aaral, yung mga ninuno natin ay hindi sila kumakain ng regular na 3 times a day. Kung kailan lang magkaroon siguro ng pagkain kasi naghahunting lang sila. Pero ngayon, naging available masyado yung food sa lamesa natin. Hindi lang 3 times a day yung kain, kundi minsan 5 times a day pa. Kaya naman ngayon, natuklasan, na-discover yung iba't ibang karamdaman. Yung iba't ibang karamdaman. Meron ako napanood, sabi doon, 7 years old, dinadialysis. Kasi umaga, tanghali, merienda, puro noodles ang kinakain ng bata. Lahat ng asin sa katawan, totoo po yun. Totoo yun. Meron din akong nadinig, 5 years old pa lang, 5 years old pa lang, dinadialysis. Alam niyo po kung bakit? Hindi siya marunong uminom ng tubig. Ang alam niyang inumin, puro soft drinks. Hindi siya uminom ng tubig. Kaya napakabata na nagkakaroon ng karamdaman. Imagine, ang nagdudulot ng karamdaman ay pagkain. Na sa halip, ang pagkain ay dinesign, binigay ng Panginoon. Pag binasa natin yung Genesis, di ba? Lahat pwede niyong kainin. Bunga ng mga puno. Yun talaga yung pinaka-will or pinaka-design ng Diyos sa tao. Kaya lang, dahil ang tao, gusto pa'y karne, kaya yung dating tumatagal na taon ng buhay, paikli na lang. Kasi nga, kung babalikan natin yung original design, ano lang yung kalooban ng Diyos na kainin? Lahat ng bunga ng halaman. Lahat ng bunga ng puno, ng gulay, ng prutas, yun yung pinapakain talaga. After ng baha, mababasa nyo sa Genesis, nung panahon ni Noe, sabi ng Panginoon, sige, pwede nang kainin nyo na yung karne. Kaya yung dating 900 mahigit na nabubuhay ang tao, si Adan 930, si Matusalem 969. Yun yung edad ng tao. Diba? Kabataan pa lang, 500 years old, kabataan pa lang. So, imaginein mo, 300 years old ka na, pero teens ka pa lang, youth ka pa lang,
Kasi nabubuhay ng 900 years ang tao. Pero nung panahon ni Noe, sige, pwede nyo nang kainin yung mga karne, kaya bumaba na sa 120 yung edad ng tao. Sabi ng Panginoon, hindi sa tinapay lang nabubuhay, hindi lang sa pagkaing physical. Merong spiritual food na mas mahalaga kesa sa pagkain. Pag sinabi pong spiritual food, yung ating soul, yung ating spirit, dapat din nating pinapakain. Baka malusog nga yung katawan natin, pero yung atin namang spirito ay, malnourished na. Kasi hindi natin napapakain. Araw-araw, sabi ng Lord kay Joshua, huwag mong kaligtaan. Araw at gabi, basahin mo, bulay-bulayin mo. Alam niyo po ibig sabihin ng bulay-bulayin? Nguyain mo. Meditate it, nguyain mo. Aralin mo. Isipin mong mabuti. Kaya nga meron tayong journal, meron tayong devotion. Ano ba yung scripture na to? Ano ba yung observation ko sa scripture na to? Ano ba yung, paano ko ba i-a-apply itong scripture na to? Napakarami na nating paraan ng pagde-devotion. Ibig pong sabihin nun, minemeditate natin, inaaral natin, nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit mo nasabi yan? Kausap ng Panginoon dyan si Satanas, kasi nga sabi ni Satanas, kung ikaw yung anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay yung batong ito. Sabi ng Panginoon, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi o lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, itong salita ng Diyos, kaya tayong bigyan ang pagkain ay nagbibigay ng lakas. Tama po ba? Kaya tayo kumakain umaga, tanghali, gabi para matugunan yung pangangailangan ng katawan natin ng lakas. At ganun din yung salita ng Diyos. Kailangan mo yung kainin. Alam niyo po ba, lalo nga dapat tayong kumakain ng salita ng Diyos Sapagkat pagka naman tayo inatake ng problema, ang inaatake ng problema natin ay yung soul natin. Mind, will, and emotion. Pagka nagkakaproblema ka, nasasaktan ka, natatakot ka, emosyon po yun Kaya nga ito, pagkain ito ng ating soul, ng ating spirit, para dumating man yung mga aatake sa ating mga kaluluwa at sa ating mga spirito, meron tayong lakas, meron tayong panlaban. Amen po ba? Kaya, nasasaktan ka kapag ka may problema, nahihirapan ka, nabibigatan ka, kaya tayo naiiyak, kaya tayo nalilito, kaya tayo ay nadidiliman, nalalabuan tayo. Ang magbibigay sa atin ng lakas, ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang magmumulat sa ating spiritual na mata, ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao para lumakas yung katawan, para manatiling masigla yung katawan, para lumaki, kundi ang sabi doon, sa salita ng Diyos. Sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Okay, ano pang verse? Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Ito po'y buhay. Active and alive. Living and alive. Ibig sabihin, ito po ay mapanghahawakan talaga. Buhay na buhay ito. Kaya nga kapag yung salita ng Diyos ay dinideklara natin, sabi ni Pastor nung Sunday, ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Sapagkat iyon yung pangako ng Diyos. Deuteronomy 28. Hindi ka mangungutang, kundi ikaw yung magpapautang.
Ibig sabihin, buhay po yan, gagawin natin, buhay din sa buhay natin. Lord, yung mga pangako mong ito, magmamanifest ito sa buhay namin. Amen. Buhay yan, sabi ng Panginoon, kung tatawag ka, sasagutin kita. Lord, buhay yung salita mo, kaya ako'y dumadalangin at umaasa ako ng katugunan, ng kasagutan sa mga dalangin ko. Lord, buhay yung salita mo, nasa yung latay kami gumaling, kaya yung latay mo na yan, aangkinin ko na ako'y magaling. Amen. Ganun po natin papakinabangan dapat yung salita ng Diyos. Dahil buhay yan, sabi nga, mabisa pa eh. Sabi ko kanina, hindi nag-e-expired. Yung gamot, kahit na gaano kabisa, kahit na gaano kamahal, di ba? Yung kasama ko po si Ate Rose, di ba, nakatapos na siya sa chemo, nakatapos na siya sa radiation, pero hanggang ngayon daw, umiinom siya ng gamot sa cancer. Maintenance na niya. Ang kainaman lang, nahihingi lang niya. Nahingi lang niya sa JBL. Sabi niya, kung ano daw po, kung bibilin daw niya yung gamot, nasa 200 yata isa. Napakamahal. Diba? Siyempre, gamot sa cancer eh. Ang cancer kung tutusin, pang mayaman talaga dahil napakamahal ng gamutan. Pero kahit na gano'n yan kamahal, pag nag-expired, hindi mo na yun mapapakinabangan. Diba? Nag-expired naman talaga yung gamot. Napakaraming gamot na tinapon ng mga nakaraang panahon dahil mga nag-expired. Yung pagkain, kahit na gaano kasarap, nag-expired. Diba? Ano mang mga bagay, kahit na tuwang-tuwa ka dahil nag-e-enjoy ka ngayon, pero pag nag-expired yan, wala nang bisa yan, wala nang kwenta yan. Pero ang maganda po, sabi diyan, yung salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Palaging mabisa. Amen. Palaging effective. Palaging active yung salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, kaya nga ayaw ng demonyong alam mo yung salita ng Diyos eh. Kasi alam mong mabisa yan. Alam mong pag ginamit mo yan, sabi sa inawit natin kanina, powerful yung salita ng Diyos. Powerful yung pangalan ng Panginoong Jesus. Nabasa natin na powerful talaga yung pangalan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya, ayaw ng demonyo na alam mo na mabisa yung salita ng Diyos kasi ito yung magiging panlaban mo sa Kanya. Amen. Kaya ulitin ko, hindi itong mismong aklat yung kinatatakutan ng kaaway. Kahit na maglagay ka ng Bible dyan sa dining, sa kitchen, sa kwarto nyo, kahit saan ka pumunta sa lugar mo, meron kang salita ng Diyos, hindi sa Bible, wala naman sa puso mo, hindi natin may isahan ng demonyo. Dahil kahit siya mismo, inaalam niya yung salita ng Diyos. Kaya nang sabi dyan, ito ay living and active. At ang sabi po dyan, ano pa? Ine-expose niya yung puso natin. Naranasan nyo na ba na nagbabasa kayo ng Bible, pero alam mong ikaw, parang nakikita mo yung sarili mo sa binabasa mo. Ine-expose kasi ng Bible, ine-expose ng salita ng Diyos yung laman ng puso natin. Kaya nga lagi ko kayong ine-encourage, magbasa kayo sa Proverbs, kasi patungkol yan sa pride, patungkol sa pandaraya, patungkol sa mga nararanasan natin araw-araw. I-expose niya kung ano yung laman ng puso natin. At ang maganda, pag na-expose, pwede nating hingian agad ng tawad sa Panginoon. Lord, nakita ng salita mo. Kasi sabi doon, ito'y nakaka-penetrate sa puso ng tao. Nakaka-penetrate sa paghihiwalayan nga ng kaluluwa at ng spirito hanggang sa mga kasukasuan. Ibig sabihin, hanggang sa kaibuturan ng puso natin. Kaya may mga pagkakataon, di ba? Sinasabi ng ibang
bago lang umaattend, bakit kaya parang ako yung pinapatamaan ni pastor? Bakit kaya parang ako yung pinapatamaan? Siguro sinabi nito yung sitwasyon ko. Siguro sinabi nito yung problema ko. Hindi po. Kasi yung salita nga ng Diyos ay nakakaalam ng iniisip, ng hinahaka ng puso ng tao. Kaya na-expose ano man yung laman ng puso natin. Ano pa? Ano pa yung sinasabi dyan? Convicts us of our sins. Yung salita ng Diyos ay nagiging conviction. Diba? Nagpapaalala sa atin or nagmumulat sa atin na meron tayong mga ginagawang kasalanan. Kaya alam niyo po ba bakit maganda na tayo mismo ay personal na nag-aaral ng salita ng Diyos? Personal nating may encounter ang Diyos. Personal nating maririnig yung Panginoon. Personal nating makikita yung mga buhay natin. Kung ang simbahan ay nakakapagpabago ng buhay, edi dapat lahat ng nagsisimba, nagbabago buhay. Diba? Lahat naman tayo galing sa iba't ibang simbahan eh. Ibig sabihin, bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng magulang natin na dapat nagsisimba. Pero bakit hindi nagbabago yung buhay? Kahit na pasukin mo yung lahat ng simbahan, walang pagbabagong buhay. Hindi garantiya na pumasok ka sa simbahan, paglabas mo ay magbabago ka. Hindi po. Alam niyo po ba kung kailan magkakaroon ng pagbabago ang buhay? Once na na-encounter natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kasi siya yung magkukonvict. Siya yung magbibigay ng conviction, mali ang ginagawa mo. Ito ang dapat mong gawin. Masyado kang mapagmataas, magpakababa ka. Diba? Masyado mong itinataas yung sarili mo, masyado mong nakikita lang ay ang sarili mo, magpakababa ka, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Ikaw mismo. Palagi akong na-amaze dun po sa mga cell group namin dito sa Pinagpala. Kasi sabi nila, hindi nila kayang magbago. Hindi nila kayang tanggalin yung vision nila. Pero nung nagsimula silang mag-devotion, sila kasi yung nakakita. Sila yung ang Diyos yung nag-expose ng buhay nila, ng puso nila. At yung salita ng Diyos, yung nagbigay ng conviction sa kanila. Hindi ko sinasabi, mali yan, hindi dapat yan. Wala po akong ganun. Gusto ko sila yung makakita ng buhay na dapat ay baguhin at gawin ng Panginoon sa kanila. Amen. Sabi sa John 5:39, saliksikin nyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Totoo naman po, ang salita ng Diyos dito natin, ito lang naman yung magpapatunay na meron tayong buhay na walang hanggan. Diba? Lagi kong sinasabi, pagka ba tinanong natin yung matanda, yung mga matatandang nakikita natin sa kalsada, Lola, pag namatay ka ba, saan ka pupunta? Lolo, pag namatay ka ba, saan ka pupunta? Alam niyo po, nakakalungkot, tumanda sila, nasabihin nila, ay iha, anak, walang nakakaalam. Meron yung salita ng Diyos, ang Biblia. Alam ng Biblia kung ikaw ba ay pupunta sa buhay o sa kapahamakan. Amen. Amen po ba? Napakahirap namang nabuhay ka dito, tapos trial and error. Di ko alam kung pag namatay ako, sa langit ba ako o sa impyerno. Napakahirap naman na maging ganun, walang katiyakan ng buhay. Sabi po dyan, saliksikin nyo ang kasulatan sa pag-aakala doon yun matutugpuan, yung buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, meron talagang buhay na walang hanggan. Ang kumilala, ang manampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mababasa natin lahat po yan sa Bible. Pero, ang Bible ay palaging nakatuon or nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesus. Ang Old Testament at ang New Testament, tandaan niyo po ito, ang Old and New, ang focus niyan ay ang Panginoong Hesus. Lahat ng nangyari sa Old Testament
Anino lang ng darating na gagawin ng Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na ang Biblia, ang Scripture, ultimately point to one person. At ang person na to ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga, walang contradiction po sa Bible. Nakakalungkot lang, maraming mga ibang relihiyon na inaaral yung Biblia para makipag-argumento. Para makipag-argue. Pero ang Biblia po ay lahat ng scripture, lahat ng kasulatan. Kaya nga sabi doon, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakalang meron kayong buhay na walang hanggan. Pero ang kasulatan ay nagpapatotoo palagi tungkol sa Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na alam mo yung kasulatan. Hindi lang dahil iyan yung food ng yung spirit, ng yung soul. Hindi lang ini-expose niyan yung puso natin, yung buhay natin. Hindi lang nagbibigay yan ng conviction. Sabi sa 119:11, ang salita mo'y sa puso ko iningatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, sabi ko kanina, ito yung magpi-filter ng buhay natin. Diba? Nagkakaroon ng filter. Masasala natin yung sasabihin natin, masasala natin yung emosyon natin, masasala natin yung mga iniisip natin, at masasala natin yung action natin. Mahirap yun. Diba? Sabi ni David, yung salita mo, iningatan ko sa puso ko, para hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Napakabilis ng kasalanan. Ang kasalanan ay palaging nandyan. Ang temptation ay palaging nandyan. Pero posible pala na maingatan natin yung ating mga buhay dahil sa salita ng Diyos. Anong sabi doon? Iningatan ko yung salita mo. At dahil iningatan ko yung salita mo, yung labi ko, naingatan ko rin. Yung isip ko, naingatan ko rin. Nagkaroon talaga ng disiplina, nagkaroon talaga ng control dahil sa salita ng Diyos. At totoo po yan. Ang salita ng Diyos ang huhubog sa atin. Sa karakter natin, sa emotion natin, sa lahat ng area ng buhay natin. Pumasok tayo dito sa church na magaspang yung ugali natin, wala tayong sinisino, pero kapag nasimula nating ma-encounter ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, napakaraming mga bagay po yung iaayos ng Diyos sa atin. Kaya si Jesus, pag pinag-aralan niyo po yung buhay ng Panginoong Jesus, napakahalaga sa kanya ng salita. Basahin niyo yung Matthew, Mark, Luke, John. Merong version ng Bible na, yung English version, yung lahat ng kulay pula, lahat yun ay salita ng Panginoong Jesus, na ang karamihan ay hinango or kinote niya sa Old Testament. Yung ibang mga Bible verses na binabanggit niya, ay kinukuha niya sa salita din ng Diyos. Kaya, sa gabing ito lang yung bagay po na nais kong iwan natin. Gusto ba natin na maging effective tayo? Sabi ko nga kanina, marami tayong version ng Bible sa bahay natin or marami tayong bukas na Bible sa bahay natin, pero talunan naman tayo. Talunan tayo at hindi tayo marunong magdesisyon ng desisyon na ayon sa nais ng Diyos. Hindi tayo nai-impluwensyahan masyado ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kung ang salita ng Diyos ay i-absorb natin sa buhay natin. Yung sinabi ng Panginoon kay Joshua, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Basahin niyo yung 119 ng awit. Ang 119 ng awit ay isang chapter na 176 ang verse
pero tungkol lahat sa salita ng Diyos. Basahin niyo po yan. Yung 119 ng awit, isang buong chapter lang yan. Iyan po yung pinakamahabang chapter ng Bible. At ang pinapatungkulan niyan, lahat na yon, lahat ng 176 verses na yon, ay tungkol lang sa salita ng Diyos. At sabi ko nga po sa inyo, upuan nyo yan, ang isang upuan. Yung lahat ng binanggit natin, food ng ating soul, ng ating spirit, i-expose yung laman ng puso natin, i-convict yung ating soul, yung ating sa kasalanan, at yung active at living, alive, yung salita ng Diyos, mararanasan po natin. Yung mga verses na binanggit natin na yan, basahin nyo yung 119 ng awit, mararanasan nyo po lahat. Sige, itry nyo lang. Gawin nyo po, gawin nyo. Bulay-bulayin nyo yung 119 ng awit. Maniwala kayo, bago kayo matapos, merong kakaibang bagay na mangyayari sa inyo. Ginagawa ko po yan pagka ako'y bigat na bigat. Pag ako'y may problema, pag ako'y may pinagdadaanan. Yung isang chapter lang na yun, yung binabasa ko. Hindi nasosolve yung problema ko pag binasa ko. Pero may nabubunot, may nahuhugot sa loob ko. At nakakaya ko ng harapin anumang mga bagay na haharapin sa buhay. Kaya ang salita po ng Diyos ay binigay sa atin. Sabi nga po, ito ay sword. Sword of the Spirit. Lahat ng ginawa ng Panginoon na salita niya ay mapanghahawakan at magagamit para sa laban natin sa spiritual na laban. Kaya sa gabing ito, tayo pong lahat ay tumayo. At maniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, effective yan sa anumang buhay na pinagdadaanan natin, sa anumang sitwasyon na meron tayo ngayon. Hallelujah! Magpasalamat tayo sa Panginoon sa gabing ito. Thank you, Jesus. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, ang Panginoon ay regalo sa atin ng Diyos para sa kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay regalo ng Diyos para maging manahan sa buhay natin. At ang isa pang magandang regalo ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Si Jesus, yung Holy Spirit, at yung salita po ng Diyos. Kaya kung tutusin, wala nang dahilan para tayo ay maging talunan. Dahil nandyan ang Panginoong Jesus, nandyan yung banal na Espiritu, at nandyan yung salita niya para tayo ay mabuhay ng matagumpay. Panginoon, salamat po. Salamat sa gabing ito, O Diyos, sapagkat ang salita mo ay napakaganda na ibinigay mo sa amin. Katotohanan, kaliwanagan, nagdudulot ng pag-asa, ng kalakasan, ng buhay. Nagdudulot sa amin ng buhay, Panginoon, yung salita mo. Nagbabago ng aming kaisipan, nagbabago ng aming puso, nagbabago ng aming desire. Yung salita mo, Panginoon, ay tumutulong sa amin upang makaunawa, upang makalaya. Yung salita mo, Panginoon, ay nagbibigay sigla, nagbibigay katiyakan. Lahat ng mga pangako mo sa iyong mga salita ay napapatunayan namin na totoo. Lahat ng mga pangako mo sa iyong mga salita ay napapatunayan namin, Panginoon, nararanasan at nangyayari sa aming mga buhay. Kaya Lord, kung kami man ay hindi nagpapahalaga sa iyong mga salita, sa gabing ito, Panginoon, patawarin mo po kami. Sapagkat kahit na palibot ng Bible yung bahay namin, hindi rin ito kinatatakutan ng kaaway. Sapagkat ang tanging kinatatakutan ng kaaway ay ang mga salita mo na nasa puso namin, nagiging standard, prinsipyo ng aming buhay, prinsipyo ng aming mga desisyon. Mga salita mo, Panginoon, na talagang merong authority at final authority ng aming mga buhay. Pag sinabi ng salita mo,
wala nang pwedeng magbago. Yun na yun, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, bawat isa po sa amin dito sa church at maging nasa kanilang tahanan. Bigyan mo kami ng matinding gutom, uhaw sa iyong salita. Kung ang sinasabi, Panginoon, ng Matthew 4:4, hindi lang kami sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita mo na lumalabas sa namumutawi sa bibig mo, aming Diyos, aming Ama. Bigyan mo po kami ng gutom. Bigyan mo kami ng uhaw, Panginoon. At walang kabusugan. Hindi kami kayang busugin ng anuman ng nasanlibutan ito, kundi salita mo lang, Panginoon, ang bubusog sa amin. Ama, sa gabi pong ito, patuloy ka naming itinataas, pinapasalamatan. Abutin mo yung mga anak mo, Panginoon, na nasa tahanan, na merong mga karamdaman. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang kalakasan, dumaloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa tahanan man, sa ospital man, nasan man, Panginoon, ang iyong mga anak o yung mga mahal namin sa buhay na amin pong nilalapit at tinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan, Panginoon, ng mga latay, sugat, lahat, Panginoon, ng anumang tinamo ng aming Panginoong Hesus. Ang sabi ng iyong mga salita, ito'y nagbigay ng kagalingan sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi pong ito, abutin mo, O God, sino man yung anak mo sa kanilang tahanan o dito sa church na merong pinagdadaan ng hirap sa katawan, mula ulo hanggang talampakan, dumaloy ang kagalingan. Or maging emotional, Panginoon, or mental na kalagayan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, dumaloy ang kapayapaan, anumang mga anxiety, depression, mga bagay na kinatatakutan namin na hindi naman totoo, mga bagay na kinatatakutan namin na hindi pa naman nangyayari. Lord, sa gabi pong ito, ayon sa iyong mga salita mo, Panginoon, na buhay, huwag kaming matakot, huwag kaming mabalisa, kundi sa lahat ng mga bagay, Panginoon, dali namin sa pamagitan ng panalangin may pagpapasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ang pag-iisip namin, ang mag-iingat sa aming mga puso. Lord, ingatan mo yung puso namin ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Kapayapaang hindi maipaliwanag. Kahit may problema, nakakatulog kami. Kahit may mga pinagdadaanan, nakakakain kami. Panatag ang isip at puso namin, Panginoon, sapagkat ito'y kapayapaang galing sa iyo. Lord, maraming salamat. Abutin mo yung bawat anak mo, Panginoon, na merong mga pinagdadaan ng pinansyal. Lord, ikaw yung source. Ikaw po yung pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Yung trabaho namin, yung negosyo namin, resources lang yan, Panginoon. Pero ikaw talaga yung pinagmumulan ng lahat ng blessing. Ikaw talaga yung pinagmumulan ng lahat ng pabor. Pag hindi mo pinaburan, Panginoon, yung trabaho, yung negosyo namin, hindi namin mararanasan yung mga pagpapala. Pero dahil ikaw, Panginoon, ay mabuti at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, pagpalain mo ang kamay, pagpalain mo ang trabaho, pagpalain mo ang negosyo ng iyong mga anak upang makatugon sa lahat ng pangangailangan. Sa tahanan man, lahat ng bayarin sa tahanan, sa eskwela man, Panginoon, lahat ng bayarin sa eskwela, at anumang mga bills, O God. Lord, patuloy na pagpalain mo yung mga anak mo po na may mga pinagdadaan ng financial, O God. Maging yung mga issue ng problema, mga anak mo, Panginoon, na nakakaranas ng kalungkutan, maaring merong mabigat na pinagdadaanan, kamatayan, or mga issue sa pamilya, mga problema, Panginoon, na hindi pagkakasundo. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo po na dalawin mo sa bawat tahanan ng iyong mga anak at ang sigla, ang galak ay manahan po sa kanilang mga tahanan. Panginoon, maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, maranasan ng iyong mga anak ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Salita mo na nagbabago ng aming mga buhay. Salita mo, Panginoon, na nakaka-impluwensya ng aming mga desisyon. Kaya nagiging tama yung aming pagpili at desisyon dahil ikaw yung nakaka-impluwensya sa amin. Panginoon, yung mga anak mo po na nandito sa church, ano man yung pangangailangan nila,
Ano man po yung nasa puso ng bawat isa. Ano man po yung prayer ng bawat isa. Tatay, nanay, or estudyante. Lord, ikaw po yung aming Diyos na tinatawagan. At ang pangako mo kung tatawag kami sa iyo, gagawa ka. Magpapakita ka, magpaparanas ka ng mga dakilang bagay na hindi namin kayang unawain. Kaya Lord, maraming pong salamat sa gabing ito. I-bless mo po ang bawat anak mo sa aming pag-uwi at pag-iwahiwalay. Samahan mo po ang bawat isa, maging aming pagkakaloob. Salamat sa mga blessing na ipinagalo mo sa amin, Panginoon. At ang gabing ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ingatan mo po, kung meron mang bagyo, kung meron mang mga sakuna, Panginoon, na nagbabanta, ingatan mo yung mga anak. Samahan mo yung mga anak sa aming mga tahanan. At maayos kami, Panginoon, na makapagpahinga sa buong magdamag na ito. Ama, maraming pong salamat na nagkakatiwala ko po sa iyo lahat ng bagay at pinupuri ka po namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Amen. Magandang gabi po. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. At mag-ingat po tayo palagi ngayong maulan na panahon. God bless po sa ating lahat.